Magandang hapon po mga kapatid, mga kaibigan. Ito po muli si Brother Paul Lito Jose, pastor po ng Jesus Christ Baptist Church dito sa Santa Maria, Bulacan. And this is our time in the Word. Tayo po ay nagkakaroon ng patuloy na pag-aaral ng salita ng Diyos upang sa gitna ho ng krisis na ito ng COVID-19 ay hindi lamang hindi manghina ang ating mga pananampalataya kung hindi lalo pang sumagana. At sa kabila ng ang ating hong iglesia ay hindi nakakapagtipon-tipon physically, that is, ang mga mananampalataya, ay hopefully itong mga pag-aaral ho natin ito do online ay nakakatulong ho sa ating pananampalataya. Ilang mga announcements po muna bago ho tayo dumako sa atin hong pag-aaral ngayong gabi o ngayong hapon. Ay nais ho nating paalala na sa Sunday, under GCQ na ho tayo, General Community Quarantine. Ang ibig sabihin ho noon ay maaaring magtipon ang 10 tao pababa. Hindi po pwede ang edad 20 pababa at hindi rin naman po pwede ang edad 60 o 60 pataas at yung mga may underlying condition. At kung sakaling kayo ho ay nagnanasa na atin hong makasama sa pagsamba sa Sunday, please do let me know first para mabilang ho natin, baka lumagpas ho tayo sa bilang at yun ho ang ating mga pag-iingat ay atin hong gagawin. Required ang mask, bababasa natin lagi sa mga establishmento, no mask, no entry. So kailangan ho ang mask, though we have available masks sa atin hong bahay-sambahan. Kung mayroong mga darating na panauhin, available po yan. We have put disinfectant na tayong tatapakan para hindi tayo magpasok ng virus sa pamamagitan ng ating mga paa. Meron tayong face shield at naka-physically distance arranged ang atin hong mga upuan. So, pag-pray ho natin yan. So, again, sa atin hong mga kapatiran, kung kayo ho ay merong mga ubo o sipon, ay atin hong hinihilingan na magkusa na ho kayong manatili sa bahay at itutuloy ho natin sa biyaya ng Diyos ang atin hong live streaming through Facebook Live. Nevertheless, nawa ang desire pa rin natin bilang mga Kristiyano at ito ang larawan ng buhay Kristiyano sa Biblia. Hindi ho manood online kung hindi magsama-sama, magtipon-tipon, sapagkat doon natin magagamit ang mga kaloob ng Diyos sa paglilingkod sa Kanya, sa pamamagitan ng paglilingkod sa isa't isa. Doon tayo magpapalakasan sa isa't isa. So, yun ho ang malinaw na sinabi ko ng salita ng Diyos. So, that should be our desire, and that is but a earthly manifestation ng ating hinihintay na ating pagpunta o pagsama sa ating Panginoong Kristo doon sa langit, na kung saan ang lahat ng mga mananampalataya mula nung una hanggang sa dulo ay magkakasamang sasamba at luluwalhati sa Diyos. And what a time that will be. So lalo ho tayong manabik. Nawa ang sitwasyon na ito hindi lang magpasabik sa atin na magkasama-sama ulit tayo sa ating church local, kung hindi atin all believers of all time, kinuha na tayo ng ating Panginoong Hesus Kristo pag siya'y dumating na. Again, pag-pray ho na ayun, pasensya na ho, siguro dahil sa bagyo ay medyo unstable ang atin hong internet connection. So kagaya ng sinasabi ko ho, ay ang atin hong pagsamba ay ituring ho nating seryosong pagsamba, dahil kailangan ay ang ating Diyos na sinasamba do online, ang ginagawa ho natin ngayon ay hindi na pabibiro at kailangan ipaunawa ito sa mga bata. Meron akong alam na mga kapatiran ay kahit na nasa bahay sila ay nagbibihis sila ng may kaayusan, sapagkat again ay ito'y pagsamba sa Panginoon at hindi panonood lamang. So muli ho, gusto kong i-encourage ang bawat isa, magiging ang mga magulang lalo na ito'y ipaunawa sa mga bata. At magiging tulong ito at paghahanda rin sa ating bahay sambahan. Alam nila na gawain ng pag
hong tiyatawagan ang mga magulang na magbigay ng panahon sa inyong mga anak, particularly sa kanilang spiritual kalagayan. Yes, iniingatan natin ang physical nilang kalagayan, ang kanilang edukasyon ay ginagapang, pero ang spiritual nilang kalagayan ay maraming pagkakataon na papabayaan. At itong susunod pang 2 buwan, dahil August pa ang magiging pasukan ng karamihan ng mga estudyante, muli, I would like to call the parents. Tayo ho ay binigyan ng mabigat na responsibilidad na ating ipagbibigay sulit sa Diyos, na huwag nating pabayaan at ang ating mga anak at sila'y ating gabayan katotohanan at kalooban ng Panginoon. So again, those are just some reminders at nawa tayo ho ay patuloy na gabayan, pagpalain at gamitin ng ating Panginoon all throughout this quarantine period. Well, tayo ho idadako sa ating sandali sa salita ng Panginoon, or our time in the Word. And habang inihahanda ko, supposed to be this our final lesson sa ating series nung How to Study the Bible, or Fundamentals of Studying the Bible. So, mabilis lang dahil ito ay just the fundamentals, just the basics. Pero habang inihahanda ko at kagaya ng ginagawa natin mga nakaraan, nagkakaroon tayo ng sandaling devotion muna bago tayo dumako sa pag-aaral. Habang hinahanda ko yung devotion, ito'y humaba ng humaba. And I think it will also be a beneficial and somewhat as a break dun ho sa atin hong pag-aaral sa how to study the Bible. Pero may kinalaman pa rin po talaga sa pag-aaral ng salita ng Diyos. So let me first invite you to pray. Let us pray, and then we will go to our devotion. At yun ho yung ating magiging pag-aaral ngayong gabi. Let us pray. O aming dakilang Diyos, muli nagpapasalamat kami sa iyo kung paanong ikaw ay nahabag sa aming mga makasalanan. Kaming mga hindi karapat-dapat, kaming mga rebelde, marurumi, O Diyos, nang kaming mga makasalanan pa ay si Kristo'y namatay para sa amin. O anong biyaya, anong pagmamahal. At Lord, dalangin ko, tulungan mo kami na huwag mawala sa amin ang pagkamangha sa biyaya mo. Huwag mawala sa amin ang panggigilala sa kabutihan mo, sa iyong habag na ipinagkaloob sa amin na nagligtas sa amin. Ang aming Panginoong Hesukristo nagbayad sa krus. At yung mga iniligtas na, tulungan mo kami na patuloy na lumago sa biyaya at lumago sa kaalaman patungkol sa aming Panginoong Hesukristo. At sa pamamagitan ng aming mga pag-aaral kagaya ngayon, gamitin mo po ito, O Diyos, upang lalo kaming tumatag sa pananampalataya sa amin hong pamumuhay. Panginoon, patawad po mga pagkukulang, mga pagkakasala, mga napapabayaan, at lalo't higit, Panginoon, patawad po sa mga pagkakataon na ang aming pagmamahal sa iyo ay nanlalamig. O Diyos, ikaw po ang patuloy na kumilos sa amin, patuloy na maglapit sa amin sa iyo, patuloy na magdagdag sa aming pananampalataya. Tulungan mo kami, turuan mo kaming manalangin, at ganoon din, O Diyos, turuan mo kami at na lumakad sang-ayon sa iyong kalooban. Kung paano ang aming Panginoong Hesus ay lumakad, gayon din naman kami, Panginoon, gawin mo po nawa ito sa amin. At sa amin hong pag-aaral ngayong gabi, bigyan mo kami ng bukas na puso't isipan, gaya ng panalangin ng mga awit. Buksan mo ang aming mga mata, O Diyos, upang aming makita ang mga dakilang bagay mula sa iyong kautusan. Salamat po. Salamat po sapagkat ikaw ang Diyos na tumutugon sa panalangin sang-ayon sa iyong kalooban. Salamat po sapagkat ikaw ang Diyos na soberano na may hawak ng lahat ng bagay. At lahat ng ito ay sa iyo namin hinihiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Well, nais ko kayong anyayahan na buksan na inyong mga Biblia, and I hope you have your Bibles ready sa 2 Corinthians chapter 4. 2 Corinthians chapter galing ang ating ngayong gabi. 2 Corinthians chapter 4, at to give us again isa sa pinakamahalaga, or ang pinakamahalaga among the important, merong pinakamahalaga sa pag
konteksto. At ito yung mas mauunawaan natin yung pangyayari. Isa sa mga konteksto, kung inyong naalala, historical context. Ano ba yung nangyayari sa paligid? Bakit ba ito yung sinasabi? Kagaya sa Philippians. Anong historical context? Well, tulong si Apostol Pablo. And it will help us in understanding and give more clear na sabi niya sa Book of Philippians. Now, teksto ay taong pumasok sa kinukuha nila ang loob at paniniwala ng mga tao. Apostol Pablo. Sa mga sunod na chapter, tinawag niya itong mga super apostles. In mga taong ito na magaling, sila ang mas maayos, mas mahusay na tagapagsalita. Ang sabi nila kay Pablo, si Pablo lang yan matindi, pero pag personal, wala yan. Sinisiraan si Pablo. Ayan, kaya yan nakakulong ay dahil tapos na ang Diyos sa kanya. Sa kami ay naririto at sa amin kayo maniwala. There are those super apostles. At itong mga super apostles na isa sa mga ginagawa nila ay binibigay nila ang hilig ng mga taga-Korinto. Ayan, pasensya na talagang nawawala. And I hope kayo ay hindi nawawala sa pagtutok. So, basahin natin sa 2 Corinthians chapter 4, verse 6. Ito po ang verse 1 hanggang 6. Ito po ang sabi ng salita ng Panginoon. Therefore, seeing we have this ministry, as we have received mercy, we faint not, but have renounced the hidden things of dishonesty, not walking in craftiness, nor handling the word of God deceitfully, but by manifestation of the truth, commending ourselves to every man's conscience in the sight of God. But if our gospel be hid, it is hid to them that are lost, in whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. For we preach not ourselves, but Christ Jesus the Lord, and ourselves your servants for Jesus' sake. For God, who commanded the light to shine out of darkness, hath shined in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. So again, naibigay na ho natin ng kaunti ang historical context. May mga super apostles, nagpapanggap silang lingkod ng Diyos, pero nahandun sila talaga para kunin ang loob ng mga tao. They are not there to make disciples of Christ. They are there to make disciples of their disciples. Hindi sila nandun para gumawa ng mga tagasunod ni Kristo. Sila'y nandun sa church at Corinth para gumawa ng mga tagasunod nila, mga tagahanga nila. They're not building up the kingdom of God, they're building up their fan base. Ganon ang ginagawa nila. At narito si Apostol Pablo, binibigay niya yung contrast ng kanilang ministry, yung totoong apostolic ministry ni Apostol Pablo, in contrast dito sa mga super apostles na ito. At kagaya nung sinabi ho natin, isa sa mga kiliti ng tenga ng mga taga-Korinto ay ang eloquence. Pero hindi ito ang paraan ng ministeryo nila Pablo. Ang sabi nga sa 1 Corinthians, if we will go back sa 1 Corinthians chapter 2, ang sabi sa verse 1, 1 Corinthians chapter 2, and I, brethren, when I came to you, came not with excellency of speech or of wisdom, declaring unto you the testimony of God. For I determined not to know anything among you save Jesus Christ and Him crucified. So hindi
pabulaklakan ng salita, hindi eloquency, hindi yung pagiging mahusay na orador na yun ang gustong-gusto ng mga taga-Corinth at yun naman yung sineserve ng mga super apostles na ito sa bandehado para sa mga tao at seemingly ang mga taga-Corinto ay nahahatak nila at narito pinagtatanggol ni Pablo yung kanyang ministeryo hindi dahil nawawalan siya ng fans kundi dahil dala-dala niya ang tunay na ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. So kung hindi eloquency of speech ang ginagamit ni Pablo, ano ang sabi niya sa chapter 3, verse number 12? Sa chapter 2 Corinthians chapter 3, verse 12. Ang sabi ni Pablo po ay ito, seeing then that we have such hope, and that hope is none other than the gospel. We have this wonderful, sure, amazing hope sa ebanghelyo, ang kaligtasan na meron tayo sa pamamagitan ni Kristo. Anong sabi ni Pablo? Seeing then that we have such hope, we use great plainness of speech. Rather than great eloquency of speech, ang effort ni Pablo sa kanyang ministeryo, great plainness of speech. Bakit? Kagaya ho ng mga nakaraan nating pag-aaral, ang punto ay maunawaan, hindi ma-entertain. Ang punto ay ang salita ng Diyos, ang katotohanan ng Diyos ay maunawaan ng mga nakikinig at pag ito'y kanilang naunawaan, ito ay maaari nilang sampalatayanan. Hindi makiliti ang kanilang mga tenga at humanga sila sa mga ngaral. So we use great plainness of speech. Pero kahit na very plain ang speech nila Apostol Pablo, at sino ba ang magsasabing hindi o malabong magpaliwanag? Si Pablo patungkol sa ebanghelyo. Siya ang isa sa mga pangunahin, siya ang isa sa pinakamaliwanag na nagpe-present ng ebanghelyo sa mga tao, pero sa kabila ng plainness, sa kabila ng kanyang effort na ipaliwanag ito ng napakalinaw, napaka-plain, ay marami pa rin ang hindi sumasampalataya. At maaari ang tanong ay, bakit? Kung solito ang mensahe, kung plain ang paghahayag nito, bakit marami pa rin hindi sumasampalataya? At sinabi ni Pablo dun sa ating binasa ang pinaka dahilan. Muli, ang sabi niya, therefore, verse 2, seeing we have this ministry, the gospel ministry, as we have received mercy, we faint not, hindi sila nanghihimagod, but have renounced hidden things of dishonesty. Hindi sila naging dishonest pagdating sa ministry, hindi sila naging dishonest pagdating sa message ng salita ng Panginoon, nor handle the word of God deceitfully. At again, nahandun yung merong mga this is medyo medyo suntok dun sa mga super apostles na nag-handle ng word of God deceitfully. Sabi ni Pablo, hindi namin ginawa yun. At yung word na deceitful dito, ang ibig sabihin ay ikalakal. Hindi namin ginamit ang salita ng Diyos para kalakalin kayo, para pagkakitaan kayo, para kumuha ng pera sa inyo. And mga kapatid, maraming gumagawa niyan ngayon. Ginagamit ang salita ng Diyos para makakuha ng pera. O sa Book of Acts, merong isang magician na sinubukang bilihin ng kapangyarihan ng banal na spirito at siya ay sinumpa. Pero ngayon sa telebisyon, ang sabi ng mga nagpapanggap ng mga apostol sa telebisyon, mga tele-evangelists ay magbayad ka at makukuha mo ang kapangyarihan, ang kagalingan. O mga kapatid, magsalayo tayo sa mga ganun. Pero ang sabi ni Pablo, hindi nila kinalakal ang salita ng Diyos. They did not handle the word of God deceitfully, but by manifestation of the truth, kanilang pinapakita ang katotohanan, commending ourselves to every man's conscience in the sight of God. So merong dalawang mata, man's conscience, ang mga taong nakatingin na pinagmiministeryuhan, and in the sight of God, yung honesty ng kanilang pagmiministeryo
Pero ang sabi niya, sa kabila ng lahat ng ito, plainness of the message, sa kabila ng kanilang honest effort sa pagmiministeryo ng ebanghelyo, marami pa rin hindi sumasampalataya. And ang sabi ni Pablo ito, but if our gospel be hid, it is hid to them that are lost. Kung ang aming ebanghelyo ay natatago, hindi makita, hindi sampalatayanan, hindi matanggap, ito daw ay dahil ito'y natatago sa mga nawawala, sa mga hindi ligtas. Well, sa paanong paraan ito ay natatago? Ito ba'y inilalagay sa likod? Ito ba ay tinatabingan? Well, ang sabi sa verse 4, in whom the God of this world, and take note sa verse 4, small g, the God of this world hath blinded the minds of them which believe not. So narito ho ang problema when it comes to the ministry of the Word of God, to the teaching of the Word of God, to the preaching of the Word of God, to the study of the Word of God, sa pag-aaral, pagtuturo, pangangaral ng salita ng Diyos, sa mga hindi sumasampalataya, sa mga unsaved, aktibong kumikilos ang dyablo. The God of this world, and that is Satan, what? Have blinded the minds of them which believe not. Kaya hindi ho nakakapagtaka na kahit sa kabila ng very honest ang ministry, sa kabila ng very plain ang pagtuturo, marami ang hindi sumasampalataya. Why? Because hindi lamang intellectual ang problema, merong spiritual na problema, at meron ding kaaway na problema. Ang Diyos ng sanlibutan ito ay binulag ang kanilang mga kaisipan. Hindi hindi nila maunawaan ng kanilang intellect o ng kanilang intellectual, hindi nila maunawaan yung mga sinasabi na para bang pag nangangaral ng plain si Pablo ay ano yung sinasabi niya, hindi ko no. Nauunawaan nila yung salita at naririnig nila, pero sarado ang kanilang mga kaisipan. Why? Because there is a spiritual problem. The God of this world had blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Para hindi nila makita si Kristo. Yes, hindi para hindi sila maging mabait na tao, hindi para hindi sila kung ano-anong gawin, kung hindi para hindi nila makita si Kristo. Ang pangunahing goal ng dyablo ay hindi gawing napakasama at para bang Hitler ang level ng sama ng lahat ng tao. No. Ang pangunahing layunin niya ay hindi makita ng tao si Kristo, na kahit nasa mata ng publiko ang isang tao ay napakabuti, pero kung hindi niya makikita si Kristo, siya ay isang makasalanang patungo pa rin sa impyerno. So there is the spiritual problem. So gusto kong makita natin, ito yung importante. When it comes to the Word of God, teaching, preaching, and personally studying God's Word, the problem or challenge is not only intellectual, but also spiritual. Pagdating sa pag-aaral ng salita ng Diyos, hindi lamang intellectual. Hindi lamang dahil hindi lamang hermeneutics o principles of how to study the Bible. Kung hindi merong problemang spiritual, lalo na o pangunahin sa mga hindi mananampalataya. Ang sabi pa ho ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 2 verse 14, ano ang sabi sa 1 Corinthians chapter 2 verse number 14, but the natural man. And in this context, ang natural man is the unsaved man. But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him, neither can he know them, because they are spiritually discerned. So, ang isa daw taong hindi ligtas, yes, ang maaasahan natin na natural nilang gagawin ay hindi tatanggapin kung hindi i-refuse. And how many times we have seen that? Yes, maaaring sa panlabas tumatango sila. Yes, maaaring nakangiti sila.
Yes, maaaring very good ang dealing nila sa atin, pero pagdating sa mensahe ng Ebanghelyo, wala. Ayaw nila. Hindi nila sinasampalatayanan si Kristo. At ito'y makikita mo sa paraan ng pamumuhay nila. Walang pagmamahal sa Diyos. Walang pagsunod sa Panginoon. Yes, tatanggapin nila. Yes, naalala ko noon ay naranasan kong mag-Bible study almost a year. Nagba-Bible study kami sa isang tahanan. Pero nahando tuwing dumarating kami, Brother Paul, pasok po kayo. Very excited. Pero walang kapahayagan ng pananampalataya, walang bunga na makikita sa kanilang buhay bilang Kristiyano. Walang pagsunod kay Kristo. Walang pagmamahal sa Diyos. At kung merong isa-isa at binubukod tangi ang Biblia na katangian ng totoong Kristiyano, may pagmamahal sa Diyos. So narito ho ang sinasabi ng salita ng the natural man receiveth not the things of the Spirit of God. At dito po sa ating binasa, 2 Corinthians chapter 4, the God of this world hath blinded their mind. So Satan is active. Hindi lamang sa mga alam niyo yun, pag merong demonic possession, aktibo si Satan. No. Kahit sa mga taong nakikinig ng Ebanghelyo, aktibo si Satanas na kanyang binulag at patuloy na pinapanatili ang kabulugan ng kanilang mga mata upang wag nilang makita o sampalatayanan si Kristo. Now, kung sasabihin mo, naku po, Brother Paul, kung ganyan pala ang kalagayan, naturally ayaw ng tao dun sa gospel. Siya ay hindi lang basta ayaw niya, no man seeketh after God, sabi ng Romans chapter 3 verse 11, hindi lang ayaw niya sa Diyos, binulag pa siya ng Diyos sa sanlibutan ito. Paano na? Kaya nga ho, kung pagdating sa business aspect, hindi magandang ibenta ang Ebanghelyo kasi walang bibili. Ayaw ito ng tao at bulag ang tao patungkol dito. Brother Paul, paano na ang ministry? Ano ang pag-asa? Paano nangyayari na paano nangyaring sumampalataya ako? Paano nangyaring sumampalataya kayo kung kayo Kristiyano na? Paano ang tao isasampalataya? Good question. At hindi tayo pinabayaan ng salita ng Diyos na maghanap ng sagot sa dilim. Sinabi rin ni Pablo, so balik tayo sa 2 Corinthians chapter 4 verse 5. Chapter 4 verse 5, ang sabi ni Pablo ay ito, for we preach not ourselves, but Christ Jesus the Lord. Oh wow. Meron, just a side note, may mga alam akong mga ngaral, they preach themselves. ang laman ng kanilang mensahe ay yung sarili nila. No, sabi ni Pablo, for we preach not ourselves, but Christ Jesus the Lord, and we your servants, and ourselves your servants for Jesus' sake. Okay? So, yun ang kanilang ministry. Verse 6, and this is our hope. So, verse 6, ang sabi ni Pablo, for God. That is our hope. Yun ang tanging pag-asa na meron tayo pagdating sa ministeryo ng pagbabahagi ng Ebanghelyo. Yes, tao sa Diyos. Yes, binulag sila ng sanlibutan ito. Pero yes, may Diyos tayong soberano. May Diyos tayong makapangyarihan. Ang sabi ni Pablo, for God, who commanded the light to shine out of darkness. So gumamit ng larawan si Pablo, at ang ginamit niyang larawan is that picture of creation. Going back to Genesis chapter 1, na kung saan mababasa natin, and God said, let there be light. And ano nangyari? There was light. Miraculously, there was light. Sa kapangyarihan ng Diyos, dahil tinawag ng Diyos ang liwanag, lumabas ang liwanag. Ito ang ginamit na picture ni Pablo para ipakita kung ano ang kailangan para itong kabulagan na ito ng tao sa Ebanghelyo ay ma-overcome.
Ang sabi ni Pablo, for God who commanded the light to shine out of darkness hath what? Hath shined in our hearts. Okay? So, merong lost, blinded, and then our hearts, believers, paano nangyaring itong mga taong ito ay sumampalataya? Because God hath shined in their hearts. Anong naging resulta? To give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. So, ang punto ito, it takes the supernatural working of God. Parang isang tao na tinuturuan, parang isang tao na nakakapakinig ng pangangaral ng ebanghelyo, o isang taong maaaring siya'y nagbabasa ng salita ng Diyos at gusto niyang makilala ang Panginoon. And there have been cases like that, na mayroong mga taong nagsimulang magbasa ng Biblia. There are Muslims na nagsimulang magbasa ng Biblia, and God shined in their hearts that they saw the Lord Jesus Christ. At sila ay sumampalataya at sila ay naligtas. So again, ano yung katotohanan na atin hong binidiinan? It takes the supernatural working of God, not the great convincing power of the preacher. Oo, mga kapatid, akala ko nun dati pagalingang mangkumbinsi. Akala ko dati pagalingan mag-present. Yes, kailangan natin sa biyaya ng Panginoon to make effort to make the presentation, the gospel, plain as possible, as powerful as possible, pero hindi nakasalalay sa ating kahusayan, kagalingan. It takes. Mga kapatid, meron pa bang quote-unquote huhusay sa pagpupresenta ng ebanghelyo kay Apostol Pablo? Meron pa, mas mahusay ba tayo kaysa sa kanya? No! Pero pag maging si Apostol Pablo, ang sabi niya, it takes God's power, God's working, na magbigay liwanag upang makita si Kristo. For a long time, akala ko ho nakadepende sa convincing ability ng tao. Particularly, nakadepende sa convincing ability ko upang ang isang tao ay pasagutin ng yes. Tatanggapin mo ba si Kristo? Yes. Para pasunurin ang tao sa isang diniktang panalangin. Again, napakadali yun. Madaling pasagutin ng yes ang tao. Madaling pasunurin sa panalangin ng isang tao. Anong hindi kayang gawin? Hindi natin kayang gawin na alisin ang kabulagan ng isang tao. Hindi natin kayang buksan ang puso ng isang tao. Ang Diyos ang gagawa niya. By the way, yung pagpapasunod sa panalangin, again, just to comment on that, there is no biblical precedent. Walang example sa Bible. Nung tinanong si Pablo ng Philippian jailer, what must I do to be saved? Niya sinabing, pray this prayer after me and you will be saved. No. Believe on the Lord Jesus. Hudyo nakapakinig ng pangangaral ni Pedro. Ano bang kailangan namin gawin? Hindi sinabi ni Pedro, pray this prayer after me. No. Repent and be baptized. So muli ho, mga kapatid, itong sinners, I'm nothing against prayer, pero napaka-delikado kapag naging ritual na ang pananalangin. Alam niyo yung ritual? Yung mga ginagawang ritual ng mga tao, kahit ano pang basta ginawa mo yung ritual, may kapangyarihan na doon. Kahit ano pa, basta sumunod ka doon sa panalangin, ligtas ka na. Well, no. It takes the working of God para tanggalin ang kabulagan upang makita si Kristo at sampalatayanan. May magandang example po tayo niyan sa 1 Corinthians chapter 16. Please open your Bibles. Sa Acts chapter 16. Acts chapter 16 and verse number 13. Acts chapter 16 and verse 13. Ito po ang sabi ng salita ng Panginoon. At ang example nito ay si Lydia. Anong sabi? And on the Sabbath, we went out of the city by a riverside, where prayer was wont to be made, and was sat down, and spake unto the women which resorted thither.
So, pag sa isang lugar, walang synagogue, ang mga, again, it takes 7 or 10, 12 men, household, mga leader ng household, mga men ng household, to form a synagogue. Kung hindi sapat, ang mga karaniwan, ang mga kababaihan ay pumupunta sa tabing ilog at doon sila nanalangin, primarily mga Hudyo. At again, that is a Sabbath. Nagpunta sila doon para ipresenta ang ebanghelyo sa mga Hudyo. Ano ang sabi sa verse 14? And a certain woman named Lydia, a seller of purple of the city of Thyatira, which worshipped God, that means she is a Jew, heard us, whose heart, what? The Lord opened, that she attended unto the things which were spoken of Paul. So, ang implication na she believed the things that were spoken of Paul. Siya'y sumampalataya sa mga sinabi, sa mga pinangaral ni Apostol Pablo, none other than the Lord Jesus Christ. Pero ano ang kailangan mangyari? Hindi dahil sa convincing power ni Pablo, hindi dahil sa mga manipulative means ni Pablo, no, because God opened her heart. Again, ang punto ay ito, it takes the supernatural working of God. Kapag nagtuturo tayo ng salita ng Diyos, kapag nangangaral tayo ng salita ng Diyos, and let me encourage you, maging sa mga magulang na nanonood ngayon, na maaaring meron kayong maliliit na mga bata sa tahanan, o kahit mga teenager sa tahanan, na inyong pinapanalangin na sila'y maligtas at sinusubukan yung i-present sa kanila ang ebanghelyo. O anong katuksuhan na pasunurin lang sila sa isang panalangin at maniwalang sila'y ligtas na dahil sumunod sila sa panalangin na yun. Ang daming nahuhulog sa ganong kalagayan. No, it takes the power, the working of God para buksan ang kanilang mga puso. At pag binuksan ng Diyos ang kanilang mga puso, sila ay sasampalataya kay Kristo. At ito yung halimbawa na meron tayo. And by the way, just a side note, hindi si Lydia ang nagbukas ng kanyang puso para papasukin si Kristo. Ang Diyos ang nagbukas ng kanyang puso upang siya'y sumampalataya kay Kristo. So narito, ang ating pinapaulit-ulit na katotohanan, ang Diyos ay kailangang kumilos sa isang makasalanan upang siya ay sumampalataya sa Ebanghelyo. And this truth really just proves more yung sinabi ng ating Panginoong Jesus. Buksan lang natin sa John chapter 6. Sa John chapter 6. John chapter 6 verse number 65. John 6 verse 65, ano po ang sabi? And he said, this is Jesus Christ speaking, and he said, therefore said I unto you, that no man can come unto me. Is there anyone who can come to Christ? And again, yung come dyan is not to be physically near Christ, but to come to Him in faith. Hindi yung lumapit ka sa Kanya physically, kundi lumapit ka sa Kanya sa pamagitan ng pananampalataya. At ang sabi ni Jesus, ulitin ko, hindi sabi to ni John Calvin, dito sabi ni Brother Paul, dito sabi ni Jesus, no man can, and that word can speaks of ability, no man has the ability to come to Christ. And this is Jesus Christ speaking. Walang may kaya. Hindi kaya ng tao. Ayaw ng tao. No man can come to me. O kung doon natapos ang talata, uwian na. Pero di doon natapos. Ang sabi ni Jesus sa ito, except it were given unto him of my Father. Wala daw kayang lumapit kay Jesus. Wala daw kayang sumampalataya kay Jesus sa ikaliligtas. Liban na ibigay ng Ama. Again, it takes the working of God para ang saradong puso ay buksan, para ang bulag na mata ay buksan upang sampalatayanan, makita ang katotohanan at sampalatayanan si Jesucristo. So muli ho, kung meron tayong pinagpe-pray ng mga kaibigan, sinusubukang bahagian ng Ebanghelyo, kung meron tayong mga bahagi ng ating pamilya na sinusubukan nating bahagian ng Ebanghelyo, asawang hindi ligtas, anak na hindi ligtas, magulang na hindi ligtas, pinsan,
kapitbahay, kamag-anak, best friend, kumare, kumpare, na hindi ligtas. Ang goal, ang trabaho natin ay ano? Work on our plainness. Maging maliwanag ang pagbabahagi natin ng Ebanghelyo at maging maliwanag din ang Ebanghelyo sa ating buhay. 1 Peter chapter 3, verse 1 hanggang sumusunod, 6. Maging maliwanag ang Ebanghelyo sa ating pagpapresenta, maging maliwanag ang Ebanghelyo sa ating pamumuhay, at ang Diyos ang bahalang kikilos sa kanila sa ikaliligtas nila. Huwag tayong matukso na magmanipula at pasunurin sila sa isang panalangin at idideklara natin sila ay ligtas na. No, it takes the working of God. Now, sa ating mga Kristiyano, sa biyaya ng Brother Paul, alam ko, sa biyaya ng Panginoon, siya ang kumilos. Binuksan niya ang puso ko, binuksan niya ang mga mata ko, sumampalataya ako kay Kristo. Ako'y ligtas. Salamat sa Panginoon. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Well, tayo ay inuutusan ng Panginoon na patuloy na lumago pa sa karunungan, patuloy na lumalim pa sa pagkilala sa Kanya. At bilang mga Kristiyano, dumadaan tayo sa proseso na ang tawag ay sanctification. Sanctification, pagpababanal. At itong proseso ng sanctification, madalas sa Biblia, kagaya ng pinag-aralan natin na nakaraan sa 1 Peter, ay merong putting off and then putting on. May mga bagay na aalisin at may mga bagay na ibibihis o ilalagay. Aalisin ang masama, ilalagay ang mabuti. Aalisin ang kasalanan, ibibihis ang kabanalan. And again, mga kapatid, in line sa ating pag-aaral ng studying the Bible, aalisin ang mga maling paniniwala, ilalagay ang mga tamang paniniwala sa pamamagitan ng tamang pag-aaral ng salita ng Diyos. And again, what is the word na ating ginamit? Process. Sanctification is a process. Hindi pagkaligtas mo, perfect na, at kita mo na lahat. No, there is a process na tayo ay lumalago. Kaya anong sabi again ni Pedro sa mga kanyang sinulatan, 2 Peter chapter 3, verse number 18, but what? Grow. And that word grow is in present tense. Tuloy-tuloy kang mag-grow. Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. We must keep on growing. Sabihin, may mga bagay na patuloy mong matututunan, may mga bagay na matututunan mong mali na alisin mo at matututunan mong tama na ilalagay mo, at ito ay isang proseso. At maging ang panalangin ni Pablo para sa mga Kristiyano sa Colossians 1 verse 9, for this cause we also, since the day we heard it, their conversion, their love for Christ, their faith in Christ, they heard of it, napakinggan nila, nabalitaan nila. Ang mga taga-Kolose ay matindi ang pananampalataya kay Jesus. Anong sabi ni Pablo? Do not cease. We did not cease to pray for you. Anong panalangin ni Pablo para sa kanila? And to desire that ye might be filled with the knowledge of His will and in all wisdom and spiritual understanding. So gusto ni Pablo na itong mga taga-Kolose, mga Kristiyanong sumampalataya na kay Kristo, ay mapuno pa, madagdagan pa ng knowledge, ng spiritual understanding. At again, saan manggagaling yun? Again, sinabi ni Pedro, as newborn babes, what? Desire the sincere milk of the word. At gusto ko i-encourage mga kapatid, it is a process. Hindi mo alam agad lahat. Ito'y isang proseso na patuloy kang matututo, and guess what? Most of the time, makikita mo yung sarili, parang ang bagal ko namang lumago, and that's good. Hindi good na mabagal kang lumago, good na nakikita mo at nahadun yung hamon sa iyo na kailangan mong magsumigi pa sa paglago sa pananampalataya, paglago sa kaalaman. And with that, ay kailangan natin ang tulong ng Panginoon. Bilang mga Kristiyano, nasa atin ng banal na Espiritu, ang ating mga mata ay binuksan na ng Panginoon, kailangan pa rin natin ang tulong ng Diyos. Why? Because this book, this Bible, ay hindi lamang intellectual. Hindi lamang ito for our information, but this is also for our sanctification, spiritual. At kailangan natin yung tulong ng Panginoon.
Kaya ang sabi ng Psalm 119 verse 12, Blessed art thou, O Lord, teach me thy statutes. And again, hindi ibig sabihin na hindi niya kayang basahin at unawain intellectually, pero again, it takes the teaching of God to imprint His truth in our heart na ito'y magre-resulta sa ating buhay. Kailangan ng pagkilos ng Diyos para itatak niya ang kanyang katotohanan sa ating mga puso. Maunawaan natin talaga at ito ay magkaroon ng resulta sa ating mga buhay. Ano pa? Sa Psalm 119 verse 18, Open thou mine eyes that I may behold wondrous things out of thy law. Buksan mo ang aking mga mata. So again, yung sa ating mga pinag-aralan, yung mga gabay natin, fundamental study the Bible, I hope huwag natin kakalimutan to pray. Pray. Ask God. Hindi ibig sabihin na sinunod mo yung mga steps na yon ay lahat na ng katotohanan ay para bang liliwanag sa yung mga mata. It takes the teaching of God, the enlightening of the Holy Spirit. Binibigyan tayo ng liwanag ng banal na Espiritu. So, kailangan natin ang paghingi ng tulong sa Kanya. Anong sabi ni James? If any of you lack wisdom, James 1:5, if any of you lack wisdom, let him ask of God, who give it to all men liberally and upbraid it not, and it shall be given him. Let us ask wisdom from God. Hingin natin yung karunungan sa Panginoon while we study God's Word. In our study of God's Word, mga kapatid, we exert our best efforts and utterly depend on God for giving us light. Sa pag-aaral natin sa salita ng Diyos, we exert our best effort. Hindi yan either or. Well, magtitiwala lang ako sa banal na Espiritu, siya magbibigay sa akin ng liwanag. Nakatiwala tayo sa banal na Espiritu, pero we exert effort. So we exert effort and rely on the Holy Spirit when we study God's Word. So, hindi ho tayo katulad ng iba na sasabing, basta na sa akin ng banal na Espiritu, hindi na ako nag-aaral. Well, that is very, very unbiblical and very far from the truth. Sa ating pag-aaral, hindi lamang impormasyon. In our study, it's not just information for the intellect that we are after, but the transformation of the individual to Christ-likeness. Sa ating pag-aaral, nilang impormasyon para sa isip, kung hindi para sa transformasyon, pagbabago ng tao, pagbabago ng buhay. So muli ho mga kapatid, I hope na ang ating sandali ng devotion ngayon ay naging blessing sa atin. Una, let me encourage you, if we are, and we should be, evangelizing. Kung ginagawa natin, ang binabahagian natin ang salita ng Panginoon, ang mga malapit sa atin, ang mga katrabaho natin, kaibigan natin, kamag-anak natin, let us keep on that. Let's work on our plainness, yung pagiging maliwanag ng Ebanghelyo. Hindi nakasalalay, aminin natin, hindi nakasalalay sa husay natin. Pero, kung paalala sa atin, ang encouragement ito, ang Diyos ay makapangyarihan, ang Diyos ay soberano, na pag sinabi niyang, let there be light, there will be light. Pag binuksan niya ang puso ng isang tao, kahit gaanong katigas, ito ay maliligtas. At maging encouragement din sa atin, ng mga Kristiyano na, mga binuksan na ng Diyos ang ating mga puso at tayo naligtas. Sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, tayo ay labis na nakadepende pa rin sa Kanya. Ngunit kailangan nating labis din magsipag sa disiplina ng pag-aaral. So muli, nawa tayo ay patuloy na mahamon na ibigay, ituro ng may kaliwanagan at kahusayan ng Ebanghelyo at dumepende sa Panginoon sa pagbibigay niya ng liwanag at pagbubukas ng puso. At ganun din, dumepende tayo sa Panginoon sa pagtuturo sa atin habang tayo ay nag-aaral ng may kasipagan. God bless po. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po. Salamat, O Diyos, sapagkat Ikaw ay isang mabuting Diyos. At tunay kung kami ay pinabayaan mo sa aming mga sarili, hindi namin makikilala si Kristo. Hindi namin tatanggapin si Jesus. Kung tunay maliwanag sa sinabi ng aming Panginoong Yesus, ang tanging dahilan kaya kami nakalapit sa Kanya, ang tanging dahilan kaya kami sumampalataya sa Kanya, dahil Ama, binigay mo
Ikaw ang nagbigay. Ikaw ang nagbukas ng aming mga mata, nagbukas ng aming mga puso. Ikaw ang nagbigay ng pananampalataya. Salamat po, O Diyos. Lord, salamat din po sapagkat sa aming mga Kristiyano na nahandoon ang iyong pangako ng pagtuturo ng katotohanan. Nahandoon ang mga nababasa naming panalangin sa iyong salita na hinihingi ang iyong pagtuturo, hinihingi ang iyong paggabay. Kaya, Panginoon, sa amin pong pagbibigay panahon sa iyong salita, gabayan mo kami. Sa amin pong personal na pag-aaral ng iyong salita, tulungan mo kami. Bigyan mo kami ng liwanag, buksan mo ang aming mga mata upang makita namin ang mga dakilang bagay sa iyong salita, hindi para ipakipagtalo, hindi para maipakita na mahusay kami, O Lord, upang patuloy kaming baguhin, upang patuloy kaming banalin, upang patuloy kaming iwangis kay Kristo. Nagmamakaawa ka kami, O Diyos. Nawa ang aming mga napag-aaralan, ng mga gabay sa pag-aaral ng iyong salita, ay gamitin mo sa aming mga buhay. Muli, salamat po sa banal na Espiritu na aming tagapayo, na aming tagapagturo, na aming tagaaliw. Salamat po na yung binuksan ng aming mga puso at mga mata. Salamat po na kami ay merong pag-asa maging sa aming mga mahal sa buhay na binabahagian ng Ebanghelyo. Na merong Diyos na may kapangyarihan na magbukas ng puso. At Ama, ingatan mo kami sa patuloy na pagkalat ng COVID-19. Ingatan mo kami na nawa sa amin pong effort na pagbubukas ng pintuan ng iglesyang ito upang ang mga mananampalatay magkasama-sama muli at sumamba sa iyo ay magawa namin ito ng buong pag-iingat. Ingatan mo kami, ilayo mo kami sa anumang masama, ilayo mo kami sa kasalanan. O Panginoon, ilagay mo sa amin ng takot sa iyo. Mas karoon kami ng lalong takot sa iyo at nagkaroon kami ng lalong pambibiri sa kasalanan. Panginoon, muli ikaw lamang makakagawa nito. Salamat po. Salamat sa iyong salita. Salamat sa iyong pagtuturo. Lahat ng ito ay dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Well, ilang paalala po muli mga kapatid. Sa Sunday, ang atin hong gawain ay alas 10 ng umaga. Pero, pagdating ng June 21, that is, by the way, advance Happy Father's Day sa mga kapwa ko tatay. June 21, MGCQ na ho. Hintayin natin ang announcement ng gobyerno. But under MGCQ, supposedly 50% ng capacity ng ating iglesia, ng ating bahay-sambahan. So, kung ikaw ay pasok doon sa 21 hanggang 59 years old na wala kang underlying condition, hindi ka buntis, welcome sa church, make efforts, make plans. Magplano na ho kayo mga kapatid na makarating ho sa church. No mass, no entry, pero meron tayong magiging available na mass dito sa church. Pag-pray natin yung ating paghahanda. Kunin natin yung ating mga temperature. Kung kayo ho ay may lagnat, may ubo, may sipon, may sinat, manatili na lamang ho sa bahay at sikapin yung tumutok sa atin hong online streaming ng atin hong pagsamba. Again, I would like to encourage you to host a watch party sa atin hong mga Time in the Word, ating worship services, and hindi ko makalimutan yung pinakasasabihin ko sa June 21, ang ating hong gawain ay babalik sa same schedule. 8:30, Sunday School, and then 9:30, 9:45 yung ating morning worship service. And then sa hapon, dahil napakahirap ng transportation sa hapon, ay ang plano natin na i-maintain natin yung live streaming. Though welcome ho ang mga kapatirang pupunta. Okay? So muli ho mga kapatid, pray natin ang mga bagay ho na ito. Tulungan nawa tayo ng Panginoon, bigyan tayo ng wisdom. And if you have suggestions or questions, please let me know. Kung meron kayong nakakaalam na mas magandang mga idea na magandang gawin para mas maprotektahan ang ating mga kapatiran, please do communicate with me. And nawa ay patuloy tayong gabayan, tulungan ng Panginoon. Muli mga kapatid, I love you all, I miss you all, and let us continue to pray for one another, pray for our president, pray for our government, pray for our health workers, and pray for our brethren. At lahat nawa ay mauwi sa kapurihan ng pangalan ng Diyos. God bless po. Ingat po.